Kapag nag-travel ka ng 10,000 taon sa hinaharap, ano na ang magiging itsura ng mundo? Karamihan ba sa ibabaw nito ay natatakpan na ng mga bulkan o ito ay babalutin na lamang ba ng yelo? Paano kung naglakbay ka pa ng 1,000,000 taon sa hinaharap? Ang lahat ba ng karagatan ay matutuyot? O ito'y magiging isang higanteng mundo ng tubig? Okay ngayon, paano naman kung 1,000,000,000 taon may natitira pa kayang mga tao? O sila ay nanirahan na sa ibang bahagi ng kalawakan? Ako si Mr. Kaalaman at ganito ang mangyayari kung maglakbay ka ng 1,000,000,000 taon sa hinaharap. Harapin na natin ang pagkakataon ng sino mang tao na batiin ka kapag dumating ka sa 1,000,000,000 taon ng hinaharap ay medyo mababa. Ilang pangunahing mahahalagang banta ang kinakaharap ng sangkatauhan. At kung gusto nating manatili sa loob ng 1,000,000,000 taon, kailangan magtiis. Ranas na natin mahirapan ng sama-sama, makaligtas lamang sa global pandemic. Kaya't paano natin matitiis ang mga banta ng pagbabago ng klima, labis na populasyon, global nuclear war, mga killer asteroid at comet, natural ice age, at ang araw pa na lalo nang umiinit. Kaya't mabuti pa, tingnan na natin ang hinaharap at ating alamin. 10,000 taon mula ngayon ay kakaharapin natin ang isang malaking problema na tinatawag na Decamillennium Bug. Sa taon 10,000 AD, ang software na kalendaryo ng AD ay di na makakapag-encode ng 4 na decimals na petsa. Naaalala mo ba ang Y2K? Oho, ganyan lang. Ang kaibahan lang ay di na tayo gaanong mababahala dito. Magandang bahagi naman sa ika-10,000 taon ay hindi na regional ang mga pagkakaiba at katangian ng genetic sa pagitan ng mga tao. Ang mga katangian tulad ng kulay ng balat at buhok ay kakalat pa sa buong mundo. Makakatulong yan sa ating lahat. 20,000 taon sa hinaharap. Wala sa mga wika ngayon ang makikilala pa. Ang mga wika sa hinaharap ay mayroon lang na 1% ng mga pangunahing vocabulary words ngayon. 50,000 taon mula ngayon ay mamarkahan ang isang bagong glacial period para sa mundo na magsisimula ng isang bagong panahon ng yelo. Ang Niagara Falls ay ganap ng mabubura sa lawa ng Erie. At interesante, ang isang buong araw sa mundo ay tataas din ng 1 segundo. Mas maraming oras para sa mga gusto mong gawin. Sa ika-250,000 taon, ang bulkan ng Loihi ay tataas sa ibabaw ng tubig para bumuo ng bagong isla sa Hawaii. At sa ika-500,000 taon, malamang na ang isang asteroid na may diameter na higit sa 1 kilometro ang tatama sa lupa. Maliban na lamang kung mapipigilan natin ito, ang magiging bunganga nito ay hindi bababa sa 400 kilometro. Ito ay magsisimula ng apoy sa buong planeta at gawin ng hangin na hindi na pwedeng mahinga, kaya may aabangan din. At kung sakaling hindi pa yon sapat, sa ika-1,000,000 taon, malamang ay magkakaroon tayong muli ng pagsabog ng supervolcano. Sapat na upang magbuga ng 3,200 cubic kilometers na abok. Gagawa ito ng sapat na lava upang puna ng 75% ng Grand Canyon. Ito ay magiging katulad sa pagsabog ng Toba na halos ubusin ng sangkatauhan 70,000 years nang nakakalipas. Oh, at ang kalapit na bituin na Betelgeuse ay sasabog na sa isang supernova sa oras na ito. At dahil dito makikita pa rin ito mula sa Earth, kahit pa na umaga. Sa ika-2,000,000 AD ang sangkatauhan ay magkakaroon ng mga kasunduan sa buong solar system. Ibig sabihin nito na kung ang mga populasyon sa iba't ibang planeta ay magkahiwalay pa rin, maaaring nag-evolve ang tao sa ibang mga species base sa kanilang ginagalawang mundo. Sa ika-10,000,000 taon, isang malaking bahagi ng Eastern Africa ang masisira na magiging isang bagong palanggana ng karagatan. Sa ika-50,000,000 taon, ang Africa ay babangga sa Eurasia.
ang pagsasara ng Mediterranean Sea at isang bagong hanay ng kabundukan ang mabubuo sa pagitan ng dalawang landmass. Sa kalawakan naman, ang Mars at ang buwan nito ay magkakabanggaan. Magreresulta ito ng pagbuo ng isang ring system tulad ng sa Saturn. Sa ika-60 milyong taon, ang Canadian at American Rockies ay ganap ng mabubura. Sa ika-80 milyong taon, lahat ng mga isla ng Hawaii ay nasa ilalim na ng tubig. Sa ika-100 milyong taon, ang isang asteroid na katulad ng pumatay sa mga dinosaurs, 66 milyong taon na ang nakalilipas ay malamang na tumama sa lupa. Sa ika-250 milyong taon, lahat ng mga kontinente ng daigdig ay magsasama-sama katulad ng Pangaea. Maliban sa oras na ito ay tatawagin na Pangaea Ultima. Ngunit huwag masyadong matuwa dito dahil sa 400 hanggang 500 milyong taon, maghihiwalay muli ang Pangaea Ultima. Sa ika-500 hanggang ika-600 milyong taon, ang pagsabog ng gamma ray ay malamang natatama 6,500 light years mula sa lupa. Kung ito ay tumama sa lupa, maaari itong makapinsala sa ozone layer at mag-trigger ng malawakang pagkaubos ng mga tao. 600 milyong taon mula ngayon, ang buwan ay magiging napakalayo na mula sa lupa, na ang kabuuang solar eclipses ay hindi na posible at ang pagtaas ng liwanag ng araw ay magpapataas ng temperatura sa mundo ng labis na maaaring makapagpahinto sa paggalaw ng tectonic plates. Sa ika-800 milyong taon, ang mga antas ng carbon dioxide ay bababa ng husto at ang photosynthesis ay hindi na posible pa. Ang libreng oxygen at ozone na ating ginagamit ay mawawala sa atmosphere at ang komplikadong buhay sa mundo ay mamamatay. At sa wakas, sa ika-1 bilyong taon, ang liwanag ng araw ay tataas ng 10% at ang average na temperatura sa mundo ay magiging 47 degrees Celsius. Ang kapaligiran ay para ng isang mamasa-masa na greenhouse at ang ating mga karagatan ay matutuyot at mag-iiwan lamang ng mga kakapiranggot na tubig sa bawat poles. Pagdating mo rito, sa iyong time machine, maging handa sa pag-iisip na tanggapin ang isang planetang Earth ay hindi na katulad ng naaalala mo. Mawawala na ang sangkatauhan. Sana lamang ang pinakamahusay na buhay na ito ay nasa ibang malayong planeta. Dahil sa matinding init, kakulangan ng tubig at kawalan ng hanging makahinga, ang Earth ay hindi na matitirahan. Kaya't hindi ka dapat magtagal. Sa halip, dapat kang lumabas upang makita ang natitirang bahagi ng solar system. Baka makita mo ang iyong kapwa-tao doon o ibang anyo ng matalinong buhay. Pero ang storya na yan ay sa isa pang makabuluhang kwento ni Mr. Kaalaman